kumbaga merong konting confusion yung Adventist sa judgment. Kasi hindi natin natutukoy yung judgment na nagliligtas. Yun lang judgment na nagko-condemn. Pero pastor, ito yung pinakamaganda ko nakitang truth, yung tungkol sa judgment. Siguro pastor, ikaw na magtuloy tungkol dun sa judgment. Nakakalungkot no, Mark Paul, yung judgment ay hindi masyadong foundational teaching siya, pero kumbaga merong konting confusion yung Adventist sa judgment. Kasi hindi natin natutukoy yung judgment na nagliligtas. Yun lang judgment na nagko-condemn. Sa Revelation 20, akala natin isa lang ang judgment. Akala natin sa minsanang judgment may maliligtas sa before the great white throne at merong hindi maliligtas. Ay hindi po ganoon. Yung judgment before the great white throne, that's in Revelation 20, at lahat doon hindi maliligtas. Yung judgment na nagliligtas, hindi before the great white throne, before the throne of grace. At yung throne of grace or throne of mercy ay sa cross. Yung judgment sa harap ng cross, pag lumapit tayo sa cross, hahatulan tayo, at ang gagamitin sa ating standard ay hindi standard ng law, kundi yung grace ng Diyos. Sasabihin ng Diyos sa atin, Yes. You are guilty. Nagkasala ka, marami kang ginawang kasalanan. Bawat isa dyan, dapat mamatay ka na. Bawat kasalanan, dapat mamatay ka na. Pero dahil naaawa ako sa iyo, I have mercy on you, I will not use the law. Sabi ng Diyos, kundi gagamitin ko ang grace para mapatawad yung kasalanan mo at para maligtas ka. Kaya ang hatol sa atin, not guilty. Kapag doon tayo hinatulan sa cross. Yun po yung foundational teaching, Mark Paul. Dapat nga nag-move forward na tayo doon eh. Foundational teaching ng judgment yun. Yung sa dalawang judgment. Dapat nag-move forward na tayo dyan. Pero sadly, maraming mga Seventh-day Adventists hindi alam tungkol doon sa judgment at the cross. Akala nila yung judgment before the great white throne lang. Yes. Yun, pastor, kaya ang picture natin ng judgment ngayon, yung haharap sa trono, tapos kapag may nagawa kang kasalanan, hindi ka makakaligtas doon. Tapos kapag mabuti ka, makakaligtas ka. Kasi ang sabi daw ng Bible, pastor, hatulan tungkol sa ating mga gawa. So, basta tama naman yun. Wala naman, hindi natin sinasabing mali yun. Meron talagang hatulan ang tungkol sa sangayon sa mga gawa. Pero ako, pastor, ayoko na magpahatol doon. Kasi pag ako nagpahatol doon, wala akong pwedeng ihimuka sa Diyos tungkol doon sa mga gawa. Kaya magpapahatol ako tungkol doon sa biyaya. Kaya napakagandang truth na yung pastor nung napagtuunan natin ng aral yun. Sa katunayan, yun ngang two judgments na binanggit natin, wala naman sa 28 fundamental beliefs yung yung judgment at the cross, yun na nakakalungkot, dapat nandun yun eh. Kaya nga daw mali, pastor kasi wala daw sa 28 fundamental beliefs hindi po porket wala sa 28 fundamental beliefs ay wala na. Dahil kagaya nga ng sabi ko kanina, ang katotohanan hindi niloob ng Diyos na ibuhos sa church na minsanan o lahat ng katotohanan na pwedeng matutunan nandiyan na. Hindi po ganun eh. Parang lumalakad ang Holy Spirit at kinakailangan nating sumabay sa Holy Spirit, mag-move forward sa kanyang revelation ng truth dahil ang Holy Spirit nire-reveal yung truth ayon sa maturity ng church. Yes. So, kapag nag-mature tayo, nagre-reveal siya ng mga bagong katotohanan hanggang madala niya tayo sa all truth, sa lahat ng katotohanan. Ganda. Okay?